Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Matinding balita ang kumalat ngayon matapos umanong tambangan si Kong Marcoleta sa gitna ng kanyang biyahe kagabi. Ayon sa mga ulat, isang convoy umano ang biglang umatake sa sakyan ni Marcoleta matapos itong ilabas sa mga dokumentong nagdidiin kay Tamba sa umano'y anomalya sa pondo. Laking gulat ng publiko dahil ito na raw ang ikalawang tangkang pananabotahe laban sa mambabatas mula nang simulan niyang ilantad ng mga baho sa gobyerno. Sa mga nakalap na impormasyon, ang nasabing ambush ay pinaniniwalaang may kinalaman kay Kuting na umano'y galit na galit sa ginagawa ni Marcoleta. Ilang araw ang insidente na banggit ni Marcoleta sa panayam na hindi siya titigil hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan tungkol sa koneksyon ni Kuting at ni Tamba sa mga questionable transaction. Kaya't marami ngayon ang naniniwalang may motibo ang pag-atake nito upang siya ay patahimikin. Ngunit hindi nagtagumpay ang salarin. Ayon sa ulat, ligtas si Marcoleta matapos maagapan ng kanyang mga security personnel ang tangkang pananambang. Ang mga suspect ay agad na tumakas sakay ng motorsiklo, ngunit naiwan umano ang ilang matibay na ebidensya na maaaring magturo kung sino ang nag-utos ng pag-atake. Ipinag-utos rin ng mga otoridad ang masusing investigasyon upang matukoy ang mga utak sa likod ng insidente. Samantalang galit na galit naman ang taga-suporta ni Marcoleta at nananawagang panagutin si Kuting. Ayon sa kanila, hindi ito patunay ng disrespeto ng mga kampo ni Tamba at Kuting na nagpapatahimik ang mga taong naglalantad sa kanilang mga kalokohan. Hindi kami matatakot, git ng isang taga-suporta. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Nagbigay rin ng pahayag si Sen. Escudero na nagsabing hindi sapat palampasin ang ganitong oras ng karahasan laban sa mga lingkod ng bayan. Ayon sa Senado, kung totoong aligasyon na may kinalaman si Kuting, dapat siyang panagutin sa batas. Hindi dapat maulit ang ganitong klaseng pag-atake. Marami rin ang kasamahan ni Marcoleta sa Kongreso ang nagpapahayag ng pagkabahala at panawagang hustisya. Ngayon ay tumitindi ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Marcoleta at ni Kuting. Habang lumalabas ang interes ng publiko sa mga dokumentong hawak ni Marcoleta, mas dumadami rin ang sasabing malapit ng magbunyag ang katotohanan. Ayon sa mga insider, kapag nailabas na ni Marcoleta ang buong ebidensya, tapos na ang laro, mabubuking na ang lahat. Sa kabila ng panganib na ninindigan si Marcoleta na hindi siya uurong. Hindi ako matatakot sa kahit na sino. Anya sa panibagong payag, kung gusto nila akong patahimikin, mas lalo akong lalaban. Malapit nang mabunyag ang katotohanan at kapag lumabas yun, wala nang makakapigil. Ngayon ang sambayanan ay naghihintay dahil kung totoo ang mga paratang, isang malaking pagkabuking na naman ito sa pumundo ng politika. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagkaroon ng nakawan dito sa bansa kasi inalaw mo na ma-remove yung pondo. Huwag mo nang paikot-ikutin, ikaw pa rin yung mastermind. Yun yung katotohanan. Di ba? Huwag ka na maghuhugas ng kamay. Kasi if you did not sign the budget, hindi yan lalabas. Di ba? Yeah. Ikaw nag-cause ng problema ko. Di ba? Hindi. At saka, sa ating informante, alam niya na may budget insertions. Kaya nga ang sabi niya dyan, sis, grabe, very reliable to ang nagsabi sa akin. Sinabihan na siya, Sir, Bangag, may budget insertion siyan. Ang sabi ni Bangag, huwag nyo nang galawin yan. So meaning, approved niya yung budget insertion ng pinsan niyang Tambaluslos. Kasi nga, based on the statement ni Master Sergeant Orly Guteza, may pagkakataon na nag-deliver siya sa Aguado, which is close to Malacanang. Harap lang yun. Sinong tatanggap doon? Right? Hindi lang yun, sis. Another thing is, meron din nakapagsabi sa akin na kaya nila nilagdag Saldi ko. Sana makorek din to ni Saldi kung ano man. Kasi alam mo, Saldi ko, kawawa ka, kawawa apo mo, kawawa ang pamilya mo, kasi binababoy ka nila ng todo, papayag ka bang mag-isa ka lang, nababagsak? Diba? Katangahan yan. Kahit gano'n, yung pera mo, makukuha din nila lahat yan. Even property mo, they will get it from you. Everything is just a show for them. Kasi isi-save nila yung mga sarili nila, ikaw ilalaglag ka nila. At hindi lang ikaw, Saldi, yung mga nakasama dyan sa Congress, watch out, kasi pati kayo ilalaglag. Ang sabi sa akin ng isang very, very reliable source, lahat daw makukulong. Si Martin, sisiguin niyang siya hindi makukulong.
Oh, Nilalaglag imagine. na po ni Saldi ko. Oh, Sabi ko hindi, kay Saldi, sabi ko naman sa kanya, ako na for sure kasi may taga pakinig yan siya dito, whether you dismiss your case against me or hindi, matatalo pa rin kita. But I welcome you dito sa channel. Gusto mo isama ko si Kathy na mag-tell all ka dito. 'Di ba? Yeah. Madali lang naman yan. Ibigay mo, ilapag mo na lahat, 'di ba? Ilapag mo na lahat ng kajotahan ni Bangag Jr. Ngayon, para ma-redeem mo yung sarili mo, okay, lahat ng mga ninakaw mo, 'di ba, i-endorse mo na sa taong bayan. Okay? Para total saldi ko, yung mga helicopter na yan, hindi mo naman talaga malalibing sa hukay. Buti sana, pagsakay mo dyan, ibubulusok ka. Di ba tuwa kami? Pero tama si Kathy na ilaglag mo na silang lahat. Isoli mo yung mga ninakaw mo, umamin ka, humingi ka ng sorry sa taong bayan, yung mga Hermes ng asawa mo, ibigay mo na sa taong bayan. Ibenta nyo na yan at ibigay nyo, gawin yung pagkain sa taong bayan. Baka matuwa pa ako sa iyo. Diba? At pero meron daw sis na kaya siya nilaglag kasi may 10B daw para kay Butod na hindi natanggap ni Butod. 10B? Oh. 10 billion na supposed to. Yeah, 10 billion. Ayan, bagong pasapog yan. Oh, ayon sa ating puting ahas, ay magandang ahas pala. Allegedly, may 10 billion. Allegedly. Magandang. Yeah. May 10 billion. Okay, may 10 billion na hindi nabigay kay Butod. Kaya nga, ilaglag mo na yan, Saldi. Okay? At saka Saldi ko, baka naman Saldi, binigay mo kay Martin, tapos hindi binigay ni Martin, o whoever, di ba? Basta 10B. Hindi nakarating, kaya galit na galit daw yung Butod. At saka ikaw, Saldi, yung kinaso mo dyan sa akin sa Legazpi Albay, hindi ka naman, hindi ka magwawagi dyan. Okay, antayin mo yung mga, pag nagbumaliktad na ang mundo natin, sisiguraduhin ko sa iyo lalabanan kita. Pero ngayon, para maganda, para sa bayan, ilaglag mo na ilaglag mo na si Butod, si Lisa Tanas, at si Bangag, yung protector at ang mastermind nyo. Okay? Then humingi ka ng sorry sa taong bayan, na mag-sorry ka na, sorry, nagnakaw ako, masyado ako naging greedy, isoli ko na to lahat, piliin mo na lang mabuhay. Visit ka. Anyway, go ahead, sister. Inutusan ka, sino nag-utos sa'yo? Kasi hindi naman siya magkakaroon ng power, ng extreme power without the authority of the Speaker of the House, without the authority, of course, hindi pinapakita ng Presidente. Wag lang si Saldi. Huwag tayong magpaka-plastic. Diba? Ganun lang yun. So, hindi magkakaroon yung mga tao dyan. Yeah. Yeah. Sabi ko nga, like kong sinasabi in the past, na hindi makakagalaw si Saldi ko kung wala si Godfather Romualdez. At hindi naman maggagalaw si Romualdez sa Congress kung wala yung protector, si Bangag, using the presidential power. And si Bangag, hindi rin siya makakapag-isip dahil Bangag nga siya, di ba? Kung walang mastermind. Ang sinong mastermind? Si Lisa Tanas na greedy dahil nga based sa iyong statement. Now, allegedly, hindi nabigay yung 10 billion na parte niya coming from Zaldico, yung kinuha nila dun sa mga flood control budget o sa mga budget insertions, kaya nilaglag siya ngayon. Obviously, nilalaglag talaga siya. Kasi kung hindi siya nilaglag, hindi ganito magiging kapalaran ng Zaldico. Kaya bago ka balatan ay ulit-yunin ng taong bayan, mag-tell all ka na. Diba? Exactly. There's no other way. Kasi kahit na anong gawin niya, sa daming nagbanggit ng pangalan niya from DPWH na mga empleyado, yung nagsugal, na nagsunog ng pera sa casino, then yung mga contractors, then what do you call this, congressman, si Kong Unga, not Kong Unga, si Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, Toby Tiangco, diba? Yeah. So, diba, hindi pa enough yan? Na nag-sort na nito sa budget insertion na yan, tsaka yung mga maanomalyang vice cam, si PRRD, tsaka sila Kong Ungab, sila yung nakakita no, na may mga doon, may mga line items, di ba, na may mga blanco, kaya nga mayroong complainant sila PRRD, sila Attorney Vic, si Kong Ungab, at iba pang mga lawyer, na nakapending na sa Supreme Court, di ba, yung hearing kung bakit naging yung maanomalyang vice cam na ito.
So ang dami-dami, no? Tapos recently sis, nagsalita din to si Boying Remulla kay Zaldico, ayan nilalaglag na talaga. Sabi niya hinahamon daw niya na Zaldico kailangan, sabi niya you have to face the music. At Zaldico, once you're ready to face the music, ilaglag mo pati si Remulla. For sure, ilaglag mo lahat. Kasi for sure, papakasabwat mo. Yeah, pati si John Vic, di ba, nagsalita rin, yung mga insertion. Yes, 28 blank line items, sabi ni Lucky 80. Yeah, thank you for reminding us. Then another is yung DA, Department of Agriculture, na si, what do you call this? Sorry, I forgot the surname. DA Secretary na sinabi niya, dumating, si DA Secretary, Department of Agriculture Secretary na nagsabi siya na before hiningan daw siya ng a certain amount of parang ilang toneladang isda na gustong i-arbor papasok. Francis Chu. Laurel, yes. Laurel Chu, yeah. Din yun. Yeah. Tapos meron pang isa na akala niya safe na siya pero hindi pa siya safe. Sino i-touch? Si George Garcia. Ay, Diyos ko. Si George Garcia ng Comelec. Lahat nga sila dyan magkakaano. Diba, I keep on posting domino effect. Diba, babagsak na ang palasyo ng mga ahas and I'll be the happiest vlogger in the world. Kasi laban natin to. Nilaban ko pa, imagine mo. I started this in 2022. Tapos minumura ako na mga walang hiya na, then right now, lahat tayo lahat tayo ay nandito na. So that's good. Palanggazi, you're here. Thank you. Andito ba ang aking mga team, Alindog? The current observer, mafia na talaga ang gobyernong ito. Yes. Matagal na natin sindikato, mafia talaga, na kailangan na natin silang gibain lahat. Dadagdag ko lang ito, no? Yung additional statement ni Chis Escudero. Sabi niya, wag magpadala sa bayan, wag magpadala sa bayan at maniniwala sa sarswela na inilalako ni Romualdez. Hindi ako kakampi ni Martin. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panlilinlang niya. So talagang tablahan na ito. So this is really a good sign. Di ba? Yes. Go ahead, sis. You want to say something? Talagang sobrang good sign. Kasi meron na nag-comment na hilaw daw yung privileged speaker Chico Dera kasi hindi niya binanggit si BBM. Papunta na tayo doon. So, papunta tayo sa best part. Yes. Alam mo, remember, binanggit si Maynard, yung Maynard Mo, yung may-ari ng Cherry Mobile, ng work. Yes. So imagine mo yon. There's really something going on here. It's, ang feeling ko nga talagang, malay mo, nag-aaway na talaga si Lam and si Martin. Kasi si Martin, in a way, parang dilaglag kuno dahil natanggal, 'di ba? Kuno. Pero paano wala namang nagbago sa chairmanship ng Congress. Sila din. Yeah. 'Di ba? Alam niyo. So kailangan palitan lahat 'yan para maniwala tayong may pagbabago diyan, 'di ba? Sure. Yeah, alam mo sis. Yun, si Maynard Mo sis, ano 'yan? Maynard Mo kasi sis. Sis, na-meet mo na ba yan si Maynard Ngo sa The Court? Nakapunta ka na doon, di ba? Nakapunta ka ba sa The Court? Of course. Na-meet ko rin yung guy. Na-meet ko rin yung lalaki. Nandiyan pa ngayon. Hindi pa tinatanggal ba? Wala nga investigation. Special envoy to China yan, ha? Ni si Maynard Ngo. Yeah. At, lahat talaga sila, connect. So, ang point ko dito, si Chis Escudero bumubuelta na ngayon. Alam mo, Chis, pag nilaglag mo na si Bangag at saka si Lisa Tanas, para gustuhin ka ng taong bayan, you have to prove yourself na wala kang ninakaw sa kaban ng bayan. Pag napatunayan mo yan, baka pwede ka pa naming mahalin. Di ba? Ganito lang eh. Ilaglag mo si Lisa Tanas,
ilaglag mo si Mangag kung may alam ka, then prove yourself to the taong bayan na wala kang ginakaw. Total, may maging presidente, di ba? Yun. Pero mahirap yun sa part niya. Sis, go ahead, sister. Correct. Sa totoo lang, yung kay Maynard, sis, ako sa kanya, para ilabas yung name niya, merong pang pasabog for him. So, he needs to be ready. Yun lang. Kasi hindi ba banggitin yung pangalan niya? Oo. Kinalabit pa lang siya. Kasi kinalabit ka lang. So, kinalawit lang siya ng konti. Oo. Ganun yun. Pero may pasabog yan. So, if I were Maynard, he needs to be ready. Huwag siya magtitiwala talaga. Kasi, again and again, yung mga akala nyo na kakampi nila kayo, hindi nila kayo kakampi. Ginamit lang nila kayo. Di ba sinabi na natin yan, sis, na, ay nako, naawa ko sa inyo. Kasi akala nyo, kayo, ang tawag dito, kakampi nila kayo. Pag hindi na kayo kailangan at isasave na nila yung mga sarili nila, kayo na yung kanilang sacrificial lamb. That's isasakrisyon nila, kayo ilalag nila, kayo ituturo nila. Ganun lang. So better be ready with what you have. Diba? If you're going down, you need to bring them down with you. Diba? Hindi pwedeng, kung siyang sarap ng buhay nila, sila yung baga sa diba? Baga sa komisyon, sila may pinakamalaking cut, ikaw na yung nagtrabaho, may cut ka man, ikaw yung nagtrabaho, tapos pag nagkaipitan, ikaw pa ilalaglag. Wala nang ang ginawa. Kaya nga, pagdating nga ganyan, you're only as good as your last performance, ika nga. Pag wala ka ng silbi, trapo ka na sa kanila. Diba? So yan kaya nga lahat dapat magsalita na. Pero imagine mo, magiging challenge yan sa atin, no, sa ating government. Imagine mo kung lahat mawala na tayo ng kongresista, mawala na tayo ng senator dahil lahat magnanakaw. Okay, pati lahat ng department. So anong maging effect niyan sa taong bayan? So we have to have a snap election. Magkaroon tayo ng mga bagong leaders. Malay mo tayo ng dalawa doon mag-lead. Manggugurgur ako doon, sister. Go ahead, sister. Grabe, sis. Ang point talaga nang nangyayari sa bayan natin. Yung parang unexpected. Tapos eto pa, di ba? Sabi ko nga. Tapos, yung military, yung men in uniform, talagang hindi na talaga nila gusto yung nangyayari simply because alam nila na mamayagpag ang makakaliwa or NPA talaga. Diba? Kitang-kita yan, diba? Kitang-kita mo na pinabayaan ng gobyernong ito. Eto nga, diba, yung isang araw, nag-post ako kasi may nagkwento rin sa akin na ang balak daw gawin, kasi diba nagagalit na yung mamayang Pilipino, ang balak daw gawin ng makakaliwa or mga NPA, susugurin nila yung mga high-end subdivision or villages like Forbes, Dasma in Makati, San Lorenzo, Bel Air, all of those, Ayala Heights, all, susugurin daw at magpapanggap na ordinary people na supporter ng Duterte at manggugulo. Na kunwari, nandyan kasi nakatira yung mga in reality, sis, bayaran din ng gobyerno. So, yun lang yung mga tip. Kasi whether it's true or not, possible, pwedeng mangyari, possible na hindi, mag-ingat din yung mga taong nakatira dyan na huwag kayong magpapaniwala na Duterte supporter. Kasi ang Duterte supporter hindi nila inaatake ang regular na tao. Ang inaatake natin, mga politician na corrupt. Nakita niyo na yung mga yan, di ba? So, huwag kayong magpapaniwala kasi ang may gawa niyan is sabuatan ng iilan sa gobyerno at makakaliwa. So kayo, mag-ingat kayo. Even sa business community. Sa business community, ang balak din ng mga makakaliwa, eventually, pag nakapenetrate sila, kukunin ang mga negosyo nyo. Yeah. Alam nyo. So, kayo masyado portable. Yeah. Yes, sis. Tama yan, well, nabanggit mo na rin yan, yung ating mga intel dyan na possible talaga gawin ng mga rebelde yan na manggulo. Ginawa nila yan noong September 21, ang birthday ko. Di ba? Na nagpanggap doon, nagbinigyan sila ng pera, yung mga naka-black, di ba? Nakakala natin for the truth, pero binigyan sila ng pera para manggulo doon. Kasi pwede tayong magwagi, ang taong bayan pwedeng manalo sa peaceful protest na hindi kailangan. Sa totoo lang, although gusto natin silang lechyonin lahat, pero pwedeng yung lahat ng mga kawatan, pwede tayong magwagi sa peaceful protest na yung ipipressure natin
through our voice, through our hanay, na pupunta tayo. I hope voice out ng taong bayan, kasama na natin yung mga figures like the AFP, PNP, yung mga taong, mga leaders, simba, mga church leaders, which is sa ngayon, nag-a-align sila sa rebelding mga kaliwa, tsaka sa, Dilawan. So, which is, it's right now, sa nakikita natin, hindi pa talaga doable yung peaceful protest o peaceful transition. As long, unless na lumabas nga itong ating mga bruskong hindi support na mga armed forces. Gigil na ako sa kanila. Tagal nila lumabas di ba? 3 taon na. Ito na, sir, mga ma'am. Expose na natin. Sis, ano pa ba? Go ahead, yung katulad nung ginagawa nila kay Master Sergeant or Marine Sergeant Orly Corteza. Marine. Is, hindi maganda yon na senyales. Kasi kitang-kita mo, lahat ng lumabas na witness is ginagawa nilang sinungaling. Basta't galing, kunwari, sa side ng minority. Di ba, if your intention is to have ilatag natin or ilantad natin mga totoong may kalan, whether galing sa minority or majority, yung witness mo, is dapat i-consolidate yan at pagsamahin. Ang nangyayari is pag galing, like kunwari, nagkakataon si Sen Marcoleta, I guess kasi ang feeling ng mga tao, mas katiwa-tiwala siya among everybody, I'm sorry, no? Is hinahanap ng tao kasi naninindigan siya, di ba? Pero itong mga to, yung mga kasabwat ng magnanakaw, kasabwat ng mga korap, yung may mga pinagtatakpan, pag siya naglalabas, they will put malice. Halatang halata, sis, yung selosan. Di ba? Nakita ko one time, may nakita ako na yung naka-live, narinig ko si Senator Lacson, sinabi niya na, are you stealing the show? Oh, yeah. What the heck are you talking about? What show are you talking about? This is not an effing show. Diba? This is about the Filipino people and this is about our country. And this is about yung budget or fund ng mga mamamayang Pilipino. Tax ng mamamayang Pilipino na ninanakaw. Anong show? Diba? Gigil ako doon na narinig ko yun. Anong show yung pinagsasabi mo? Diba? So, it means there's a show going on. Everything is a show. Kasi para sa kanya. For you, kasi for a person. Subconsciously naiisip niya. Yes, that's what I'm trying to say. Na hindi yan lalabas sa bibig mo kung hindi mo ginagawa. Para yan yung ginawa din ni Senator Erwin Tulfo na very emotional siya. Bigla niya, sometimes we need to bend the law. Diba? So it's really, that's why nag-identity theft siya sa Amerika kasi not only sometimes, every time, all his life, nag-bend siya ng law. Di ba? Binawian nga siya ng blue passport. Di ba? Dahil nagnakaw siya ng Erich Sylvester. Yes, sis. It's the same with us. Like, whenever sobrang galit na tayo, we're going on live, like you, like me, diba? Parang nagagalit tayo, talaga nakikita rin ng tao how busy we are. O, ganun yun, diba? So, that's, yun nangyari sa kanila. Diba? Tapos, yung when you try to think about it, yung pattern talaga, kitang-kita mo talaga yung nagpoprotektahan, na akalain mo, senator ka. Ang tinumbok ng mga diskaya noong una is mga congressman. Ang pilit mong pinababalik mo sa senator. Sa senators. Tapos ngayon, ito na nga, ising kay Senator Marcoleta, na wala namang ninakaw. So pinipilit nilang ididiin. Pero I think there are 18 senators, 18 congressmen, 'di ba, yung pinangalanan ng mag-asawang Diskaya. So, yun ang kinakalimutan nila, yung 18 yon o maybe more than that. Hindi nila kinakalimutan, sis, ayaw nilang i-entertain at all. Yes. They don't even want, di ba sabi nga ni Sen Marcoleta, nung nagsabi na meron ng legislative something, parang rule, na wala naman talaga sa rule ng Senate. It's like, parang tradition na you don't need to write them. Pero pag mo, pwede, parang ginawa ni Sen Marcoleta kay Toby Tiaco.
it's so easy. Kasi kung walang takipan, ganito yan. Di ba? Palagi ko naman sinasabi to, kahit sa live ko, is if you are a seated government official, especially if you're a politician, nung nangangampanya ka, inahalikan mo ang puwet ng mamamayang Pilipino para iboto ka. Diba? Nung nanalo ka na, kinalimutan mo ng lahat. Dapat ang loyalty ng ng mga politician is sa bayan at sambayan ng Pilipino, hindi sa kung sino yung nakaupo or nandyan sa taas. Remember, even our own president, like eto nga, di ba, may lumabas nga na magla-lockdown daw ang Malacanang. Malacanang. May rally raw ata na darating, no? Ay, natakot sila. Sabi ko nga, even yung Congress, nobody can stop us to go in because we own Malacanang. Yeah. Ang nakatira ay pasamantalang pinatid natin, swelduhan natin. Okay? Even the policemen, even the military, they know for a fact na kaya sila nabubuhay, kaya sila may sweldo because of the tax of the Filipino people at sa kanila rin. Diba? So yung loyalty dapat nila hindi sa mga presidente, hindi sa vice president, hindi sa senators, hindi sa congressman, hindi sa mayor, because in reality, empleyado sila ng mamamayang Pilipino. Ang Kongreso ay House of the People, which is we own that also. Nobody can stop us to go inside if we wanted to, as long as we were not going to hurt or damage it, right? So, hindi pwede yung sila masusunod. No, it's time for the Filipino people to understand that we own all those facilities and they owe us to serve us properly, to be loyal to us, and to give good service, and talaga namang maging tapat sila sa tungkulin kanilang pinangako. Diba? That's true. Yeah, so ngayon talagang lumalabas na ang lahat ng mga kawatan, no? Recently, sister, yung isang pasabog natin dito sa channel na ito, yung tungkol kay Ralph Tulfo, yung anak ni Raffy Tulfo, yung grabe yung kanyang spending na 2 different nights, yung isa $73,000 US, ang isa $43,000. Naloka lang ako kasi pinick up na ng mga media, then pinick up ng GMA, hindi man lang in-acknowledge si Maharlika. Ayan, kinuha nila yung video, kayo naman talaga GMA. 'Di ba? Sabihin niyo naman yung source ninyo, standard din sa journalism, ha? Excuse me. 'Di ba? Baka naman, banggitin niyo naman kahit at least yung billionaire nakalagay yung logo ko doon. Baka naman, ako naman ang nagpasabi. But anyway, comment on that, sis. Imagine, ikaw naman nagpa-party ka during your younger years or may mga nakakasama ka na mga politiko or richie, mayayamang tao. Nakakita ka na ba ng bill sa isang bar na nagbayad ng sa pera natin dyan sa Pilipinas or maybe sa ibang bansa like 73,000 or 4.4 million pesos? Nagka-witness ka na ba na may kaibigan ka na negosyante na nagbayad na gano'ng kalaki? Birthday mo na may party ka, pwede na malaki, 'di ba? Malaki 'yon. So, yun? Planned yun, sis. Pero yung pumasok ka lang sa bar. Yeah, ayan, that's too much. Kasi kasi sa akin, ilang taon ba siya? And second, congressman siya, right? So, hindi mo pwedeng sagutin na ang sagot niya. You have to live simply. And, you have to lead by example in a modest life. Sabi nga, nasa batas yan. Yeah, go ahead, sister. Or, diba, I don't really know, mayaman ba talaga sila? Saan galing may negosyo ba sila? Saan galing? Ano yung mga negosyo nila? May capacity pa siya magbayad ng ganyang kamahal? Anong niya? Anong mag-sweldo niya? So, those are the questions that I'm asking. Kasi wala naman akong pakialam sa lifestyle mo. Pero sabi nga niya, hindi naman daw galing sa kaba ng bayan yung pinambayad niya. Pero, anong trabaho mo? Anong income mo? Yeah. Yes. At saka hindi mo dapat ipinapakita yon. Bakit mo inalaw na maging story yon ng isang kaibigan mo? Rather than it means, gusto mo talaga rin magyabang. 'Di ba? Kasi, parang nakita ko, parang nakatag pa siya, no? Nakatag ba siya dun? Parang something. Yung story si niya. Ralph? Oo, parang ganun parang story niya yata yun.
Story yun nila, matagal na, I think last year, or sabi niya 2023 daw. Story yata niya, alam mo naman yung story, nawawala, di ba? 24 hours yan sa Instagram. Kaso lang yung ating mga informants, ang bilis mag-recording. So nakuha. Pero you know what, siguro yung nag-record doon, baka kaibigan. Kasi parang, bakit ngayon lang napunta sa mga kamay ko? Di ba? Dapat noon pa, right there and then. Pero siguro baka nagkalabuan silang magkaibigan. Well, you know, we don't know. Pero ang good thing dito is na-expose natin yung kanilang talagang excessive spending. So, at the fact na sila ay mga politiko, lingkod bayan daw, I don't think kung ako'y politiko, nagagastos ako ng ganyan. Even if I'm not a politician, kahit businessman lang ako, you know, if I have that money, na sa isang bar, gagastusin ko yung 4.4 million. Di ba? Kahit 1 million seats. Yun nga rin. Kasi I'm wondering kasi, parang, okay, so even credit limit ng credit card niya ganun kataas. Yeah. So, how much money do you have in your bank for you to have those credit limit? Or, diba? Ganyan diba? Credit card yung nakalagay. Hindi ko napansin sa video. Is it black card or something? Kasi, di ba, depende sa category ng card master. Amex ba yung card niya? Yeah. Anyway, titignan ko uli yung mamaya. Alam mo naman, medyo malabo-labo yung mata natin. Insane spending, sabi ni Ann Ganda. Yes, kaya naman sabi ni Ann, who's who, talagang pinapanawagan nila na bangag resign. Yeah, so ngayon, nag-ano sila sis, no, na naglalaglagan sila ngayon dito sa Senado at lalo na dyan sa Senado. So, yes. Teka lang Hindi lang doon, sis. Kasi, alam mo, tandaan mo, hindi pa tayo pupunta sa Congress. Yeah. So, yung kayo, masyado kayong komportable dyan sa Congress. Baka bukas makalawa, biglang pangalanan ni Saldi. Or may mga kayo lahat. Lahat sila. Diyan, na may ebidensya. So, if for you guys, unahan nyo na. Diba? Speak up, you know, na